Okay, Monday, November 20th, Real Talk Real Talk 101, episode 6. Kukuha tayo dito ng isa. At alamin natin kung ano na naman itong balita at vibrations na meron sa araw na ito. Ang kailangan ayusin, baguhin, palitan, intindihin, whatever. Okay. Mystery. Bobcat. The Bobcat teaches you that there is true power and strength in silence and patience, and in order to get what you want, you must be willing to plan, adapt, and above all, have the patience to see your dreams manifest. Ito yung siguro yung mga bagay na, kasi kakasabi ko lang, kung panoorin nyo yung mga previous episodes ko for today, kasi sinasabi ko doon, huwag mong ipilit yung isang pagsasama kung hindi pa talaga nakalaan para sa inyo. Ito yung buhay ng tao na, yung halimbawa, nagmamahalan kayo. Pero hindi kayo pwede pang magpakasal kasi wala kayong ipon, wala kayong sariling bahay, hindi pa kayo nakapagtapos ng pag-aaral, at hindi rin mayaman ang mga magulang ninyo. No? Kasi kapag yung nakarelasyon mo kasi is may kaya or mayaman yung isa, magkakaroon ka ng dilubyo kasi dadaanan ka sa mga underestimate na sitwasyon, no? Yung para bang iimbestigahan ka kung kaya mo ba o ganito ba. May mga ganung magulang wala namang magulang na naghahangad ng masama sa anak niya, di ba? Yung gusto lang talaga ng magulang is makitang masaya, masagana, malusog at buhay ang anak niya. Lalong-lalo na sa side ng babae. And that is the real talk. Kung mahal nyo ang bawat isa, wag nyong madaliin na magpakasal. Kasi, yung kasal naman, di ba, sinasabi na matatanda, hindi naman yan parang kanin na mainit na isusubo mo at kapag napasok ka, iluluwa mo. So, ngayon, yung misteryo ng buhay kasi, kaya nga tinatawag na misteryo, kasi may lakas siya sa sulok. May tanging lakas ang bawat isa na gampanan ito. Kaso nga lang, minsan yung iba sa atin is duwag, yung iba sa atin, yung happy-go-lucky, na parang wala siyang pakialam kung hanggang dulo, sekretarya lang siya. Hanggang dulo, tagahugas lang siya ng pinggan. Ito yung mga tipo ng tao na walang ambisyon sa buhay. Dahil kung may ambisyon ka sa buhay, kaya mong balansehin ang sitwasyon. Kung ang isang sitwasyon, halimbawa, nagmahal ka, matagal mo nang pinapatawad, iniintindi mo, harap-harapan, niloloko ka, pero minamahal mo pa din. Tapos yung tao na yan, inaabuso pa rin ikaw, na hindi ka pa rin pinapahalagahan, na parang okay lang sa kanya na ganito, ganyan. Tapos, bandang huli, nangyari, humandong ka sa punto na tumigil ka, huminto ka, sumuko ka, kasi nasaktan ka sobra-sobra. O din ngayon, real talk, talagang iiwas ka, di ba? Magbabago ikaw. Yung pagbabago na yun, hindi dahil sa hindi mo na siya mahal, kundi naaawa ka na sa sarili mo. Kasi, alam mo na na wala kang hinangad kundi ang kabutihan niya, wala kang hinangad kundi ma-priority siya. Kinalaban mo na pamilya mo, lahat ng mga offers sa'yo sa pag-a-abroad, ipinagpalit mo para sa kanya. Pero hindi pa rin niya ito nakita, hindi pa rin niya ito pinahalagahan. So, ibig sabihin, it's your turn to love yourself and value yourself. Yun na yun. And then, you have to be silent, you have to be patient. Dahil, kung nabigo ka man sa pag-ibig, darating at darating sa panahon na darating din ang taong para sa'yo. Ito yung taong soulmate mo. Minsan nga lang, dahil sa gawa ng tao, ng mambabarang, mangkukulam, ng gagayuma, diba? Ng susumpa, kaya din lalo kayong inaalat sa buhay, minamalas sa buhay. Well, lalong-lalo na kung yung taong sumumpa sa inyo, nagbarang sa inyo, ay namatay na. No? So, kapag yan yung humantong, ayusin nyo. Kailangan nyo magpa-cleansing, magpa-ritual, para magkaroon kayo ng healing process at makarecover kayo sa kahirapan, no, sa matinding sakit, at sa matinding kamalasan sa buhay. Gawin nyo yan ngayon bago matapos ang taon.
para hindi na maitawid sa 2024 ang kamalasan ninyo sa buhay. Okay? At sa gustong bumili at ng tawag nito, yung mga lucky charms at saka protection charms, ay message lang po kayo. At yung iba nga pala, na-send ko na via LBC. Thank you so much. At eto na, real talk na tayo, okay? So, mahirap maging tahimik at mapagkumbaba. Napakahirap, lalong-lalo na ang maging matatag at magpapakatatag. Kasi, kung sino yung pinakamatibay yung talaga sinusubukan maniwala ka, doon at doon talaga sila nangyayari. That's a real talk. Kung sino yung breadwinner, siya ang binibigyan ng maraming pagsubok. Dahil, alam ng Diyos na may tangi pa siyang tinatagong lakas at tapang para makasurvive. Ang tanong lang dyan sa real talk natin, hanggang kailan niya kaya i-survive ang buong pamilya, buong ang kanya, bago ang sarili niya. Good afternoon!